minsan na-stuck na tayo sa spiritual growth. So, minsan we question, we ask ourselves kung talaga ba merong maturity sa ating spiritual journey. Ang katotohanan about spiritual maturity, number one, spiritual maturity doesn't happen automatically. Hindi siya agad nangyayari. Kumbaga, hindi siya nami-measure kung gaano katagal. Parang nakikita siya habang tumatagal, nakikita siya yung changes. Dun mo masasabi na meron kang spiritual maturity. Pero hindi siya agad-agad na, bukas ganito ka na, gano'n, di ba? Because we are only limited as a person. So, minsan gusto mo nang hindi gawin yung mga bagay na ginagawa mong mali noon. Sometimes, di ba, mapapansin mo, hindi mo kayang pigilan, di ba? Hindi naman siya ibig sabihin noon, hindi ka nagmamature. But, ang importante is that there are willingness in your heart na gusto mong magbago, gusto mong mag-grow, gusto mong magkaroon ng maturity sa pagiging Kristiyano mo na makikita ang buhay ng Panginoon ay buhay sa pamumuhay mo. Lord, gusto ko nang baguhin tong pagiging chismosa ko. Lord, gusto ko na maalis tong pagsisinungaling ko, pero hindi ko magawa. But, ang good news is God can help us to change those things na hindi natin kayang baguhin. Number 2 po, spiritual maturity is not instantaneous. Kumbaga parang hindi siya instant. Sabi sa 2 Peter 3 verse 18, continue to grow in grace and knowledge of our Savior Jesus Christ. Takes time to grow. It doesn't happen quickly talaga. Walang living things na bigla-bigla na lang nagmamature agad. There is no shortcut or instant pill na pwede mong i-take para magkaroon ka ng spiritual growth. Sometimes it takes intentionally. Andun yung first seat, parang andun yung pinupush mo mabuti na magbago. Meron siyang process na hindi naman siya automatically or quickly. So, andun yung proseso, dadaan tayo sa proseso. So, habang proseso, we need to ask God the endurance, we need to ask God the self-discipline, self-control during those times para tayo ay maging matured, we grow spiritually as a Christian. So, meron tayong mga pagdadaanan. Hindi siya instant na magbabago. Kasi pag mga ganong instant, that is not true. Kumbaga, fake yung nangyayari sa'yo. Kapag instant, ang ganyan, okay ka na, ganun, di ba? Hindi. Minsan, napipilitan ka lang. Mahirap. Iba kasi yung napipilitan, iba kasi yung totoo. So, hindi siya instant na bukas, hindi na ako magsisinungaling. Pero, alam mo, hindi ka nga nagsisinungaling, pero alam mo yung gusto mo na, yung parang gano'n. We need to ask the Lord to help us to have self-discipline and self-control. And eventually, mababago din po yan. Time will come na, parang alam mo yun, parang inahasa mo yung sarili mo na during those days, dumaraan yung araw na nagkakaroon tayo ng changes sa pamumuhay natin, nasasanay ka na. So, nasasanay na yung changes mo, nag-grow ka na, di ba? Hindi lang physically, but also spiritually, di ba? Number 3 po, spiritual maturity won't happen without discipline. Yung nga nabanggit ko kanina. Sa 1 Timothy 4 verse 7, discipline yourself for the purpose of godliness. It takes time and effort and trouble to grow. Ito ay mangyayari sa isang pamamagitan ng ating obedience and discipline para magkaroon tayo ng spiritual growth. So, kailangan natin sumunod. Kailangan natin nandun yung self-control natin, nandun yung spirit, nandun yung alam mo yun na i-remind mo yung sarili mo na malito, dapat di ko gawin to, parang ganon. Yung self-control. Hindi lang sa attitude, kahit nga sa physical, di ba? Yung pagkain natin ng bawal, dapat magkaroon tayong self-control, di ba? Then in the end, makikita mo yung result, di ba? Napakaganda. So, it's the same things din sa spiritual growth. So, kailangan natin na i-remind meron dapat tayong obedience din. Kasi kahit sabihin sa'yo ng kapwa mo na baguhin mo to, baguhin mo yan, huwag ka ganito, huwag ganyan, huwag ganito, gawin mo ganyan, di ba? Walang mangyayari kung walang obedience. Kung hindi ka susunod at wala kang self-discipline at self-control.
So, parang naririnig mo lang pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga. So, parang baliwala, di ba? So, how can you say that you will mature spiritually kung hindi ka marunong sumunod? Hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong, ano mo yun, wala kang control sa sarili mo. Na sinabi na ni Lord na huwag mong gawin to, pero ginagawa mo pa rin. Di ba? Pag sinabi mo ka makipagchismisan dyan, nakikipagchismisan ka pa rin. Yung mga ganun. So, alam mo yun, we need to obey God. Kasi hindi mo masasabi na, ay, madaling sabihin na nagbago ka na. Pero, pakikita sa action mo na hindi, di ba? Pero may kailangan tayong gawin kasi we need to do something for us to change. Kahit naman sinong tao, 'di ba? Kahit sa asawa natin kung lagi siyang may ginagawang mali, 'di ba? Pag sinabihan natin hangga't salta lang ng salta, oo, hindi ko na gagawin. Pero paulit-ulit niya pa rin ginagawa, 'di ba? Kasi walang obedience, walang discipline, walang self-control. So he keeps on doing those things that can hurt you. So dapat ganun din tayo. We need to obey God for us to change, 'di ba? So, obedience ang importante at self-discipline and self-control. So, there are three keys to spiritual growth. Kung nakakaramdam ka na you are in stuck in spiritual rut, meron tayong words na we can challenge towards our life of spiritual growth. Number one, we need to surrender. Spiritual growth, para maging more Christ-like tayo, we need to begins with a full surrendering before God. Sabi nga ni Jesus, di ba, sa Mark 2 verse 14, take a moment to reflect on that call. What does fully surrendering and following Jesus look like for you? We need to have complete self-dedication to God. We need to have a commitment to surrendering all that those things na nakaka-distract at nakaka-divide sa atin mula sa Panginoon. Di ba? Yung parang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kailangan andun yung complete surrender, andun yung commitment mo na Lord, I complete surrender to you and I will commit to obey you. Andun yung complete surrender na you have the humbleness of your heart na Lord, sinusurrender ko na ito lahat sa iyo. I trust you. I will commit na hindi ko na ulit gagawin itong mga bagay na nakakabigay sa atin, nagpapalayo sa akin sa iyo. As we surrender more and more to Jesus, we are focused na and less sa sarili natin, di ba? We are lead towards our spiritual growth. Nakakalimutan mo na yung dating ikaw. So, anong nangyayari? Nagiging Christ-like ka na. More or less of you, more of Jesus. So, number two, freedom. Si Jesus, di ba? He lived a sinless life. We need to consider ourselves dead to sin and live a life of purity. The more Jesus-like will be. Kailangan natin kalimutan lahat ng kasalanan natin na nakasanayan na natin. We need to be free from sin. Actually, ang freedom natin sa kasalanan, it comes with divine help. It is through the Word of God. We can experience the freedom from sin that God promises to us. Ang freedom kasi from sin is a step forwards to maturity. Yung parang di ba sabi nga, complete surrender, you need to commit, and we need to have freedom na lumayo na tayo sa mga kasalanan na nagagawa natin. So number 3 po tayo, glory. It's understanding of spiritual maturity. Yung gino-glorify natin si Lord. Diba? Sabi sa 1 Timothy 1 verse 17, now the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Actually, glorifying God is yung ultimate goal dapat natin. When we live for God's glory, we put ourselves into the process of spiritual maturity.
as we glorify God, we begin to grow. We need to glorify our Lord. Na, Lord, yung parang, alam mo yung parang inaano mo siya. Ah, ano tawag doon? Parang, may tawag doon eh, parang, aside from worshiping, parang sinasabi mo kay Lord na, kundi dahil sa Kanya, di ba? We need God to change. We need God. Hindi natin kailangan ng ibang tao. Kailangan natin si Lord. We need to consider God na siya lang yung pwedeng tumulong sa atin para magbago tayo. Actually, ang ating faith and ang ating buhay sa Panginoon, kailangan ay nag-grow. Yun ang importansya ng pagkakaroon ng spiritual growth. Pero ang Panginoon, kumikilos siya sa iba't ibang tao, sa iba't ibang paraan. Sometimes He use your circumstances for you to change, to experience spiritual growth, for you to become matured Christian. Minsan ginagamit niya ang mga anak mo, so ginagamit niya ang asawa mo, ginagamit niya trabaho mo, ang business mo, for you to have change in your life, di ba? Na you will realize na kailangan kong magbago. Kailangan kong magkaroon ng maturity as a Christian. I learned to forgive those people who hurt me. Ginamit ng Panginoon yung mga taong nanakit sa akin for me to have freedom, di ba? From sin, for unforgiveness. Kasi unforgiveness is a sin, di ba? Ginagamit ng Panginoon yung mga taong nanakit sa iyo para maging matibay ka, para magkaroon ka ng maturity, na instead na magalit ka sa kanila, mas naandun nang ibabaw sa iyo ang pagmamahal at pag-unawa, di ba? That we call spiritual maturity. So, dun mo masasabi na kailangan uh, yung faith natin is nag-grow at nakikita sa pamumuhay natin. Di ba? Yung pagiging Kristiyano. Sometimes, di ba, marami tayong naririnig nagsasabi ng mga unbelievers, Kristiyano ka pa naman naturingan, ganyan na ugali mo. Di ba? Ang sakit. Minsan mapasampal yun sa bilang Kristiyano, di ba, na isipin mo na sabihin ka ng gano'n. Dahil hindi nakikita sa pamumuhay mo yung pagbabago at pag-grow as a Christian, like Christ, di ba? So, there's something wrong with you. Dapat ang pagiging Kristiyano is ikaw yung nahihikayat mo sila sa the way you live your life. Kumbaga isipin nila, sino kaya ang Diyos nito na nagpabago sa kanya? Magkakaroon sila ng curiosity, di ba? Sino yung Diyos na nag, nag-bless sa kanya ng ganyang karaming blessings, di ba? Kasi God bless you because you obey, because you have maturity in your life sa pagiging Kristiyano mo, di ba? So, dapat nakikita yun eh. Hindi yung sasabihan ka na nakaturingan ka pa ng Kristiyano, ganyan na ugali mo. di ba? Mas pangit po yun pakinggan. Sometimes, there are Christian na mabilis silang magbago while others grow slowly. But, our focus should not be comparing ourselves sa ibang tao. Bakit siya, Lord, ang grabe na yung faith niya? Bakit ako ganito pa rin? Diba? We need to stop doing that. We need to find grace and peace as we submit to the process of spiritual maturity sa ating pamumuhay. So, andun yung dapat na, andun yung peace mo, andun andun yung kaligayahan mo na nagsasabit ka sa Panginoon, nagsusurrender ka. You do not focus on other people, kung paano sila nag-grow, bakit siya nakakapakinig siya ng salita ng Diyos, naririnig niya ang boses ng Lord, bakit siya, pag nag-pray siya, nakakapagpagaling na siya, yung mga ganun, di ba? Stop comparing ourselves to other people because we also have the process na kailangan natin pagdaanan for us to have spiritual maturity. Your faith in Jesus meant to grow. Yun yung lagi nating iisipin na dapat na yung nagbabago sa atin, dapat nag-grow tayo at nagkakanta ng maturity as a Christian. Hindi dapat natitigil yun. Hindi dapat na i-stuck yun. Diba? We need to trust God habang nandun tayo sa prosesong yon na ano mo yung i-renew niya yung mind mo, i-renew niya yung ugali mo, yung character mo. And we will have the freedom from sin. And yun nga, we will
ang ating buhay mag-glorify ang Panginoon. Nakikita yung glorify ng Panginoon sa the way we live, the way tayo makitungo, the way we respond to other people, di ba? Makikita yun yung maturity as a Christian sa pamumuhay mo. So, eto po, may mga question po ako dito. What does fully surrendering and following Jesus look like for you? Are there sins in your lives na nagiging obstacle siya, nagiging hadlang siya para magkaroon ka ng intimacy with Christ? What does it mean for you to glorify God? So, ito yung mga tatlong question natin dito sa ating uh, diniscuss about growing spiritual maturity. So now, dapat ask yourself, tumingin ka sa salamin, ask the Lord kung meron bang nagbabago sa sarili mo or you're still the same person before you accept God as your Lord and Savior. Or ganun ka pa rin, na kahit gano'n ka kasipag mag-Bible study, mag-share ng Word of God, mag-pray, mag-worship, but you still stay the same, na hindi ka pa rin, mahirap ka pa rin i-approach, nahihirapan ka pa rin magpatawad, nagtatanim ka pa rin ng galit, nakikipagchismisan ka pa rin, you are all the same old self mo, we need to ask that, di ba? Before we continue, we need to have spiritual growth. Hindi siya dapat natitigil lang sa pagiging pag-accept mo lang kay Lord as Jesus Christ as your Lord and Savior. Okay na ako, saved na ako, okay na yun. Hindi po ganun. So you need to ask yourself, face the mirror and ask yourself, may nagbabago ba sa akin? Nagiging matured ba ako spiritually? May character ba ako na kailangan baguhin? Do I really surrendering to the Lord? Do I really submitted to God? Meron ba talagang dapat na baguhin sa sarili ko? Meron ba ako self-discipline? May self-control ba ako? So ask yourself, kasi kapag meron kang nakita doon, there's something wrong, we need to change that agad-agad. Kasi hindi ka makaka-move forward kung walang pagbabago. Tama po ba? So, yun yung mga humahadlang kasi sa atin para magkaroon tayo spiritual growth is yung mga kasalanan na dala-dala pa rin natin hanggang ngayon as a Christian. May nakaaway ka, hindi ka pa rin nagpapatawad. Diba? May konting nagchismis lang sa'yo, nakikisawsaw ka na. Diba? Mga nagsisinungaling pa rin tayo. Hindi tayo marunong magmahal, hindi tayo marunong maging salt and light to other people. Meron ka naman, you don't want to help even though may capability ka naman, di ba? Alam mo yun, we need to ask ourselves, may kailangan bang baguhin sa sarili ko? Then, if you are struggling to change your character, ask God to help you, the Holy Spirit, to guide you and to help you. Paano tayo magbago? Kasi tayo ay limited lang as a person. We cannot change ourselves. We cannot change other people and we cannot control other people and also our own attitude. So, kailangan po natin ng tulong ng Panginoon to help us na baguhin niya yung character natin bilang Kristiyano. Hindi po natatapos ang pagiging Kristiyano mo sa pag-accept mo lang kay Lord. Kailangan may kasama siyang changes and spiritual growth. Nakikita yun dapat sa pamumuhay mo bilang Kristiyano. Wag po tayo makakarinig na sasabihan tayo na turingan ka Kristiyano pero ganyan ka mamuhay. Mas, di ba, sampal sa atin yun. Parang hindi maganda po papakinggan at hindi rin talagang maganda. Kasi pangit po na tinawag lang tayo sa pangalan na bilang Kristiyano ka lang. Pero hindi talaga totoo. Di ba? May sinatawag pa nga minsan Sunday Christian Sa Sunday lang ng Christian nagsisimba pero pag uwi ng bahay wala na. Nakakalimutan na ang pagiging Kristiyano. In everything we do, in everything struggles or circumstances that we are facing right now, before we respond, we need to ask God and to lead us and guide us, to help us na makita sa pamumuhay natin yung pagiging Christ-like. Hindi yung nakikita sa atin yung old self natin. So, yun lang po yung mai-share ko about spiritual maturity. But I hope po mayroon po tayo nakuhang aral and also it also reminding us to help us na magkaroon ng
spiritual growth and mabago yung character natin. So we need to have self-discipline, self-control, and freedom from sin. And we need to submit to our Lord completely for us to change and to live like Christ. Diba? Bilang isang Kristiyano. Yun lang po for me. God bless everyone.